Payak na buhay, simpleng tahanan, masayang pamilya. Ito ang kinamulatan ng masayahing binata na si Elijah. Ngunit kahit gaano kabuti ang iyong kalooban, ay hindi maipagkakaila na ang mundo ay napapalibutan ng mga taong susubok sa tatag ng iyong pagkatao, tibay ng loob at lakas ng paninindigan. Mga taong kayang manakit, manira at mang-apak ng iba para sa kanilang pansariling hangarin. Anong hiwaga ang matutuklasan ni Elijah sa kanyang pakikibaka sa malupit na mundong kanyang ginagalawan? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa video ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Bagamat araw ng kanyang kaarawan ay tila isang ordinaryong araw lang noon para sa all-around office boy na si Elijah. Taga-timpla ng kape, tagalinis ng opisina, utusan ng mga empleyado, company driver. Bagamat madaming nakaatas sa kanya ng mga trabaho, ay masayang ginagampanan ni Elijah ang lahat ng ito dahil ang kanyang trabaho ay napakalaking tulong sa kanilang pamilya, lalo pa at hirap na hirap ang kanyang mga magulang na itaguyod ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Happy birthday anak! Mahal na mahal ka namin! Wika ni Tatay Binoy. Happy birthday anak! Salamat sa lahat ng tulong mo sa amin ng tatay mo. Hayaan mo at magluluto ako mamaya ng paborito mong ulam. Agahan mong umuwi ha? Masayang wika ni Nanay Minda. At sabay-sabay ding bumati at yumakap kay Elijah ang kanyang mga nakababatang kapatid. Salamat po. Naku, hayaan mo nanay. Ayos lang yan, kahit walang handa. Ang importante ay masaya tayo at malusog. Tsaka busy din ako sa trabaho. Baka nga gabihin ako kasi may pupuntahan kami ni Bossing na project daw nila. Ako ang magmamaneho para sa kanya. Sige po, Nay, Tay. Pasok na po ako sa trabaho. Salamat po ulit. Nakangiting wika ni Elijah. Ingat anak. Papasok na rin kami sa trabaho ng tatay mo. Happy birthday ulit anak. Wika ni Nanay Minda. Gaya ng nakagawian ni Elijah ay palagi itong masaya sa pag-uumpisa ng kanyang araw dahil pinipili niyang maging positibo sa buhay para maging maayos ang kanyang disposisyon sa lahat ng mangyayari sa buong araw niya. Palaging maagang pumapasok sa opisina ang masiglang binata para maglinis at mag-ayos ng mga kailangan ng mga empleyado, lalong-lalo na ang kanilang bossing. Makalipas ang halos isang oras ay isa-isa nang nagdadatingan ang mga empleyado. Good morning po, sir, ma'am. Masayang pagbati ni Elijah sa mga empleyado. Masaya ding bumati ang ibang mga empleyado kay Elijah maliban sa dalawa na napakainit ng dugo sa pobreng binata na sina Jason at Ken. Anong maganda sa umaga kung mukha mo ang sasalubong sa amin dito sa opisina, ha? Pilosopong bungad ni Jason. Ay, sorry, natapon ko. Hoy, linisin mo yan para magkaroon ka ng silbi sa mundo. Tumatawang wika naman ni Ken matapos nitong sadyang itapon sa sahig ang natitirang laman ng kanyang kape para asarin si Elijah. Tama na nga kayo dyan. Ang aga-aga, pinagtitripan nyo na naman si Elijah. Pagtatanggol ng isang empleyado. Ayos lang ho ma'am. Trabaho ko naman po ang maglinis. Salamat po sa concern. Ipagtitimpla ko po kayo ng kape. Less sugar,
More milk. As you like it, ma'am. Nakangiting tugon ni Elijah sa empleyadong nagtanggol sa kanya kina Jason at Ken. Thanks, Elijah. Don't mind them. Insecure lang sila sa'yo kasi mas cute ka kesa sa kanila. Nakangiting bulong naman ng empleyada. Dahil sa napaka-positibong ugali ni Elijah ay lalong tumindi ang pagkainis sa kanya ng dalawa. Lalo pa kapag nagagawa pa rin niyang ngumiti sa kabila ng pangbibwisit at pagtitrip nila sa kanya sa buong maghapon. Pagsapit ng lunch break ay masayang nakipagkwentuhan sa gwardya si Elijah. Pards, anong ulam mo? Kakain ka na? Wika ng gwardya. Oo kuya, kakain na ako. Pinagluto ako ng nanay ko ng baon ko. Paborito ko to, pakbet. Ito nga kuya, dinalhan din kita. Ayan, para sa'yo yung isa kuya. Masayang wika ni Elijah. Aba, ang dami mong baon ngayon na. Mukhang masarap to. Pakisabi sa nanay mo, Pards. Salamat. Ano bang meron ngayon? At pati ako ay pinagbaunan mo din ng ulam. Tuwang-tuwang tugon ng gwardya. Birthday ko ngayon, kuya. Nakangiting sambit ni Elijah. Talaga ba? Ikaw naman, Pards. Hindi ka nagsasabi. Happy birthday, Pards. Oh, mamaya. Pagkatapos ng shift, inom tayo. Libre kita. Wika ng gwardya. Salamat kuya, pero hindi ako pwede mamaya kasi ipagdadrive ko si bossing. Importanteng meeting daw. Sa susunod na lang. Pero salamat kuya ha. Tugon ni Elijah. Pagkatapos ng lunch break ay bumalik na sa trabaho si Elijah. Sa dami ng ginawa ni Elijah sa araw na iyon ay hindi na nito nadama ang kaarawan niya at dagdagan pa ang walang tigil na pangbibwisit na ginagawa sa kanya nina Jason at Ken. Nakahinga na lang si Elijah noong makaalis na siya sa opisina upang ipag-drive ang kanilang big boss papunta sa kanyang meeting. At natapos na rin ang mahabang araw na iyon para kay Elijah. At sa wakas ay nakauwi na siya sa bahay nila para makapagpahinga. Hello anak, nandyan na ba kayo sa bahay ng mga kapatid mo? Wika ng nanay ni Elijah sa kabilang linya. Opo nay, grabe, nabusog ako. Yung dalawa nay, dumiretso na sa kwarto nila dahil may gagawin pa daw na homework. Anong oras po kayo uuwi ni tatay nay? Sagot ni Elijah. Maya-maya konti kami uuwi ng tatay mo anak. May gagawin pa daw si Ma'am Tiffany. O siya anak, tinatawag na kami ni Ma'am Tiffany. Happy birthday ulit anak. May iniwan pala kami kanina dyan sa mesa anak. Saluyot na may sahog na inihaw na bangus. Niluto ko kanina. Paborito nyo yan ng tatay mo. Kaya iniwanan ka namin. Nagbaon kami ng tatay mo kasi naumay daw yung tatay mo sa ulam dito kina Big Boss. Alam mo naman ang tatay mo, di niya ipagpapalit ang luto kong gulay kahit na may masasarap na ulam dito. Masayang tugon ni Nanay Minda. Wow! Salamat Nay! Nako, mapapakain pa yata ako nito ah. Mamaya Nay, kakainin ko yun. Patunaw lang muna ako. Sobrang busog pa ako Nay. Pakisabi po ulit kay Ma'am Tiffany, Senyora at Big Boss na salamat po sa lahat. Wika muli ni Elijah. Makalipas ang ilang minuto ay nagulat si Elijah nang biglang may kumatok ng malakas sa kanilang pintuan na tila nagmamadali. Kaya naman, agad na sinilip ni Elijah mula sa kanilang bintana kung sino ang kumakatok. Pagkakita ni Elijah
ay labis itong nagtaka at nagulat nang malaman kung sino-sino ang mga nasa labas ng kanilang pintuan. "Oh, bakit kayo nandito? Anong nangyari?" Nagtatakang wika ni Elijah pagkabukas niya ng pintuan. "Di ba, birthday mo ngayon? Narinig ko kayong nag-uusap kanina nung gwardya. Di ba, binigyan mo pa siya ng handa mong gulay? Tapos, lahat kami nakatanggap ng imbitasyon mula sa'yo. Nilagay mo nga sa table namin sa office yung invitation eh." Tumatawang wika ni Jason. "Oo nga. Oh, bakit nakatungangan ka dyan? Hindi mo ba kami papapasukin? Ganyan ka ba trumato ng mga bisita mo?" Humahagik-hik na wika naman ni Ken. "Ha? Invitation?" Maikli at gulat na tugon lamang ni Elijah. At sunod-sunod na nga ang pagbati ng mga empleyado sa opisina na nagpunta sa kanilang munting bahay para maki-birthday. Salamat po, ma'am, sir. Tuloy po kayo, pero pasensya po." Maikling wika ni Elijah dahil agad na namang nagsalita si Jason. "Oh guys, kantahan na natin ng happy birthday si Elijah. Mukhang madami siyang hinanda para sa atin." Tumatawa pa ring wika ni Jason. "Cheers to the birthday boy. Siguro may pasorpresa sa atin tong bata natin. Hindi naman yan mag-iimbita kung hindi yan naghanda ng bongga." Humahagik-hik pa ring wika ni Ken. Matapos siyang kantahan ng happy birthday ng mga bisita, ay halos mahimatay na si Elijah sa hiya dahil sa pagkabigla na kanyang nararamdaman sa oras na iyon. "Maraming salamat po sa pagbati ninyo at sa pagpunta dito. Pero kasi po, nagulat po talaga ako." Maikling wika lang ni Elijah dahil hindi nito malaman ang kanyang gagawin at sasabihin. "Kainan na! Tara guys, attack!" Malakas na wika ni Jason. Subalit halos lamunin na ng lupa sa kahihiyan si Elijah noong nagsipuntahan na ang mga bisita sa kanilang lamesa. "Saluyot guys! What the heck? Isang mangkok na saluyot!" Malakas na sigaw ni Ken. "Putya, ang kapal ng mukha mong mag-imbita boy. Saluyot lang pala ang handa mo? Ano, tigi-isang dahon ng saluyot at tagi-isang kagat ng bangus lang pala ang ipapakain mo sa amin? I don't even eat saluyot. Nakakasuka." Tumatawang wika ni Jason. "Kasi po, hindi ko alam na pupunta kayo. Tsaka wala po akong binibigay na invitation kasi alam ko pong wala naman akong handa. Pero saglit po, may karne po kami sa ref. Pakiantay lang po saglit, magluluto po ako ng adobo." Nahihiya at natatarantang wika ni Elijah. "Anong walang invitation? Gagawin mo pa kaming sinungaling? Ha? Sa tingin mo ba, pupunta kami dito sa napakaliit mong bahay kung walang invitation? Ha? Ulul, ang sabihin mo, mayabang ka lang, pero hindi mo naman pala kayang panindigan." Sigaw ni Ken. "Makaasta ka? Akala mo kung sino ka? Ang kapal ng mukha mo. Saluyot lang naman pala ang kaya mo." Pag-aangas pa ni Jason, sabay akma nitong ilulublob ang mukha ni Elijah sa isang mangkok na saluyot na nasa mesa. Mabuti na lang at hinila ng isang empleyado si Elijah palayo kay Jason, kaya hindi nito na ituloy ang plano niyang paglublob sa saluyot sa pobreng binata. "Guys, nandito na yung delivery!" Sigaw
ng isang empleyado. Surprise! Sabay-sabay namang malakas na sigaw ng mga bisita maliban kay Jason at Ken. Kain na tayo! Ayan na yung mga handa ni Elijah. Attack guys! Ang dami kayang handa ni Elijah. Huwag ka nang malungkot dyan dude. We got you. Alam namin ang galawan ng mga yan. Salitang wika ng mga bisita. Excuse me, tabi na dyan yung mga hindi invited. Exclusive lang to sa mga friends ni Elijah. Wika ng isa pang bisitang empleyado. Teka, paano nangyari to? Gulat na wika ni Ken na hindi na maipinta ang mukha dahil sa labis na pagkainis. Hanep Pards, ang dami mong handa. Masayang wika naman ng gwardya. Wait guys, mukhang gutom na sina Jason at Ken. Kaso, hindi sila kasali sa pinadeliver nating foods. I have an idea. Oh, ito yung pinagdidiskitahan ninyong saluyot. Pwes, yan ang kainin nyo. Pilosopong wika naman ng isa pang empleyado. Hindi kami kumakain yan. Tsaka, paano? Sinong pasimuno nito? Nagtatakang wika ni Jason na nanginginig na sa galit sa oras na iyon dahil sa hindi niya inaasahang pagkasabotahe sa kanilang masamang plano. Oops! No, hindi nila deserve kumain ng luto ng nanay ni Elijah. Huwag niyong ibigay sa kanila yung saluyot. Hindi nila deserve kumain. Mas deserve nilang maglaway at magutom while watching us enjoy the food. Tumatawang wika din ng isa pang empleyado. Lingid pala sa kaalaman ng lahat ay narinig nila Jason at Ken ang usapan ng gwardya at ni Elijah noong lunch break. Kaya nalaman nila na birthday ng all-around utusan sa opisina na si Elijah. At dahil nga gigil na gigil silang ipahiya ang walang kamalay-malay na binata, ay nakaisip sila ng paraan para maisakatuparan ang kanilang maitim na plano. Dahil nakita nila na gulay ang baon ni Elijah na sinabi niyang niluto ng kanyang nanay sa kanyang kaarawan, ay naisip nila na malamang ay wala talagang handa ang pobreng binata. Kaya naman, inalam ni na Jason at Ken sa HR ang address ni Elijah at agad silang gumawa ng peking imbitasyon na inilagay nila sa mga workstation ng mga kaopisina nila at pinalabas nila na galing ito kay Elijah. Subalit lingid din sa kaalaman ni na Jason at Ken ay dahil nagtaka sa kakaibang kilos nila ang empleyado sa HR department na pinagtanungan nila ng address ni Elijah, ay palihim niya silang sinundan noong paglabas nila sa opisina. At dito ay narinig niya ang plano ng dalawa na ipahiya sa kanilang lahat si Elijah kapag nagpunta sila sa bahay ng birthday boy, pero wala pala siyang handa. Kaya naman agad na gumawa ng group chat ang empleyado ng HR department at dito niya sinabi sa lahat ang masamang plano nila Jason at Ken kay Elijah. Dahil sa nalaman nila ay nakabuo naman ang mga ito ng plano para ibalik kina Jason at Ken ang pinaplano nilang pagpapahiya kay Elijah. Kanya-kanyang order na sa online ng mga pagkain, cake, balloons at drinks ang mga nagmamalasakit na empleyado sa napakabait, napakasipag at napakamaasikaso na all-around office boy nila na birthday boy. Naisipan din nila na imbis na bumili sila ng regalo ay nag-ambag-ambag na lang sila ng kahit na magkanong halaga na kaya nila bilang pasasalamat sa pag-aalaga sa kanila ni Elijah kapag nasa opisina sila. Maraming salamat po mga sir, mga ma'am, Kuya Guard. Alam niyo po, mahirap lang po kami. Kaya imbis na ipambili po ng handa ko sa birthday ko, ay mas maiging ibili na lang namin
ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Sobrang salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po ito inaasahan. Lumuluhang wika ni Elijah. Wait, there's more. Elijah, take this. Gift namin to para sa'yo. Dahil sobrang bait mo at sobrang sipag pa. Sa totoo lang, yung pagiging masayahin at pagiging positibo mo ang nagbibigay buhay sa office. Yung masayang pagbati mo sa amin tuwing umaga, yun yung nagbibigay ng good vibes sa lahat para ganahan kaming umpisahan ang araw na ngumingiti pa rin kahit alam naming mai-stress kami sa trabaho. Salamat Elijah. Happy birthday ulit. Salitang wika ng mga empleyado, sabay abot kay Elijah ang isang puting sobre. Dahil sa kanyang narinig, ay bigla na lang tumulo ang luha ni Elijah na hindi niya namamalayan. Dahil hindi nito inasahan na napakalaking bagay pala para sa kanila ang kanyang presensya sa opisina, bagamat isa lamang siyang utusan. Pagbukas ni Elijah sa sobre, ay nagulat siya dahil pera pala ang laman nito. Ala, naku po, ang dami po nito. Grabe po, sobrang salamat po. Malaking tulong po ito sa pamilya ko. Sobrang salamat po sa inyong lahat. Umiiyak po ako, pero promise po, sobrang saya ko po. Umiiyak na wika ni Elijah. Dahil sa ingay, ay lumabas ang dalawang nakababatang mga kapatid ni Elijah para alamin kung ano ang nangyayari. Oh, ito ba yung mga kapatid mo? Alam nyo, napakaswerte ninyo sa kuya ninyo kasi napakabuti niyang tao. Wika ng isang empleyado. I agree. Tama lahat ang mga sinabi nyo kay Elijah. At dahil dyan, madami pa akong dalang food and drinks. Cheers to the birthday boy. Malakas na wika ng babaeng kakadating lang. Ma'am Tiffany? Gulat na wika ni Ken. Bakit po kayo nandito, ma'am? Paano niyo po nalaman? Hindi naman po namin kayo binigyan ng invitation. Nagtatakang wika naman ni Jason. Well, of course, both of you don't know. Pero, kasali ako sa group chat nila. Right, guys? Tumatawang wika ng batang-batang presidente ng kumpanya, ang unika iha ng mga owners na sina Big Boss at Senyora na si Miss Tiffany. Lahat sila ay nagulat sa sinabi ni Tiffany at sabay-sabay nilang tinignan ang kanilang mga cellphone kung totoo ngang kasali ito sa kanilang group chat. Lingid pala sa kaalaman nila ay dahil sa pagkataranta ng empleyado sa HR department ay aksidente nitong nai-add sa ginawa niyang group chat si Miss Tiffany. At dahil sa gigil nilang lahat kina Jason at Ken ay wala ni isa sa kanila ang nakapansin na isa pala si Miss Tiffany sa mga nakakabasa sa mga usapan nila sa group chat. Miss Tiffany, I am sorry po. Hindi ko po sinasadya na maisali kayo. Hindi ko po napansin, ma'am. Sorry po talaga. Takot na wika ng HR employee. You don't have to be sorry. I actually appreciate all of you for doing this to Elijah. Thank you all for being kind-hearted people. This truly speaks so much of your character. This only proves na totoo ang kasabihan. Jason and Ken, kahit mahirap ka, kung sagana ka naman sa mabuting asal, ay mas mayaman ka pa sa pinakamayaman na masahol pa sa hayop ang pag-uugali. Don't worry, you are not fired, but take this as my warning. Everyone,
Sinabay ko nga pala papunta dito ang mga magulang ni Elijah. Meet Tatay Binoy and Nanay Minda. Credits to them for raising such a good son. Cheers! Wika ni Miss Tiffany. Dahil sa matinding kahihiyan, ay patakbo nang umalis ang salbahing magkaibigan na sina Jason at Ken. Lingid din pala sa kaalaman ng lahat, ay pinaghanda din pala ng mayamang amo ni Nanay Minda at Tatay Binoy si Elijah sa kanilang mansyon. Kaya naman pala umuwing busog sina Elijah at ang kanyang mga kapatid. At nagpatuloy na nga ang kainan, tawanan, kwentuhan at kasiyahan sa hindi malilimutang kaarawan ng ulirang anak, kapatid, kaibigan, katrabaho at empleyado na si Elijah. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog ng mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!